Sa mga balitang pambansa, tuluyan na pong naging bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa malapit po sa Mindanao. Huling namataan ng Tropical Depression Verbena sa layong 330 kilometers sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kph at pagbugso na hanggang 55 kph habang kumikilos naman patungong kanluran. Sa ngayon nakataas na po ang signal number 1 sa ilang lugar sa bansa, kabilang ang southern portion ng Occidental at Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, ilang bahagi po ng Samar Provinces, Biliran, Leyte, ilang bahagi ng Cebu, Negros Islands, Antique, Guimaras, Iloilo, Capiz, pati na po ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur at maging Agusan del Norte. Sa iba pang balita, kasado na po ang malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo kontra korupsyon. Yan po yung magaganap sa Rizal Park sa Maynila sa November 30. Kabilang dito ang grupong Kontra Daya na ipapanawagan ang pagbibitiw sa pwesto nina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, na anilay hindi inosente sa isyu ng pangungurakot. Ayon pa sa grupo, dapat magkaroon ng special election sakaling maparesign ng Pangulo at Vice Presidente at kailangan daw ng Transition Committee para rito. Hinimok naman ng grupo na makiisa ang Iglesia ni Cristo INC sa gagawing kilos protesta sa November 30. Samantala, handa naman ang hanay ng pulisya sa Metro Manila para sa gaganaping trillion peso march sa November 30, araw po ng linggo. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, mas pinaigting daw nila ang mga hakbang para maiwasan ang mga gulo sa kilos protesta tulad ng nangyari noong September 21. Mas haagahan daw ang pagdedeploy ng mga pulis at paiigtingin ang monitoring, lalo na sa mga lugar na pagdadausan ng rally tulad ng Menjola at ng Ayala Bridge. Ang giit pa po ng NCRPO, hindi raw ibig sabihin na dahil mas pinarami ang presensya ng pulis ay tangkanan nilang sugpuin ang protesta. Layon daw nitong protektahan ng mga lalahok sa rally, ang mga commuter at maging ang iba pang residente. Lahat din daw ng kanilang pulis ay inutusan ng panatilihin ng disiplina, respeto at ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa rally. Samantala, nakaalerto na po ang Bureau of Immigration sa lahat naman ng paliparan at pantalan matapos maglabas nga ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldi Co. Ayon po sa BI, naka-heightened alert na ang kanilang mga tauhan. Nasa database na rin daw ang pangalan ni Zaldico at ng iba pang kasali sa pinaaresto kaugnay sa flood control scandal para mabilis po silang ma-detect. Sa pamamagitan nito, mas madaling makikita kung lumabas o pumasok nga sila sa bansa. Base naman sa datos ng BI, 4 sa mga pinaaresto kabilang si Zaldico ang nakaalis na ng bansa. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!